Good day mga ka-fish keeper, another vlog, another tips para sa mga nag-aalaga ng mga isda. Ang isi-share ko sa inyo sa araw na ito is paano mag-culture kiti-kiti or mosquito larvae. So very effective po talaga kay mga ibang fish keepers. Ito po ang ginagawa, so ituturo ko po sa inyo. So unang-una dapat mayroon kayong dahon ng saging. Yung ganito, yung tuyo. Tapos yung panlagyan ng tubig, ito mas mabuti yung stock water na galing sa mga aquarium nyo. Yung nilinisan nyo na aquarium, huwag nyo itapon, i-stock nyo ganyan, kasi meron na po yung mga kumbaga ingredients para sa mga mosquito or mga lamok na gustong mangitlog. Ito lang, unang-una ganito, no? Pero yung sa akin, tinanggal ko na kasi papakainin ko na yung betta fish ko. So mga harvest tayo ngayon ng mosquito larvae or kiti-kiti. Yan, sa ilalim, ang dami po dyan. So ang ginamit ko, stock water na galing sa aquarium, banana leaves na dry, then panlagyan nito, and then ibabad nyo for 1 week. Kahit hindi na umapat ng 1 week, kahit 4 days, meron lang larvae yan. So tara, panoorin nyo. So ayan po, nakikita nyo gumagalaw, kiti-kiti po yan. Yan po yung mosquito larvae. So i-harvest po natin para sa ating mga betta fish. Yan yung mga paborito nilang kainin, no? Yung mga betta fish ko dito, mosquito larvae. So ang dami po dito. Yan. Yan. Ang taba ng iba, no? Yan. Mga 1 week ko na to hinayaan dito. So meron pang itlog, hindi pa ng bagong itlog lang. Mga lamok. High in protein itong mga ganito mga live foods. Yung mga dapya moina, mosquito larvae, bloodworm. Yan yung mga paborito ng mga paborito ng mga betta fish. Kumbaga mas magiging aggressive at healthy sila pag live foods ang binibigay natin. So ayun mga ka-fish keepers, nakakuha na po ako ng mga mosquito larvae, kiti-kiti. Ayan po, gumagalaw. So ang dami po, pero ayaw kong ubusin kasi yung alaga natin dyan, araw-araw yan papakainin. So magbabase po kayo sa panahon kung 2 times a day or 1 times a day. Pag medyo malamig yung panahon, kahit isang beses lang sa isang araw lang live foods, kasi hindi po sila madaling matunawan kapag malamig ang panahon. Pag mainit naman ang panahon, pwede nyong 2 times a day kasi mabilis silang matunawan pag mainit. So ito yung mga alaga kong betta. Yan yung papakainin ko, may neon, may plakat na white yan. So abang-abang na lang sa mga upload ko ng mga video about mga betta fish. Meron akong nakasalang doon na nakabreed na 2 pair. Yun. So nakita ko ngayon na sinilip ko, nagdadrop ng itlog yung female natin at sinasalo ng lalaki. So magandang sinyalis, diba? Nangingitlog yung babae. Nakita ko ngayon lang. So papakainin ko na. So ang ginagawa ko, dahil ganito lang yung karaming kinuha ko, tama-tama na po kasi high in protein po to. Meron ako nitong maliit na yan, pang scoop. Ini-scoop ko po yan ng maliit na amount lang. Ganito kalaki, ganito. Yan. Kakainin na niya yan. 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 Kumakain na yung betta natin. Yan. Ito yung paborito nila pag pinapakain ko sila. Yan, kakain na yan. Yan po, kumakain. So papakainin ko na silang lahat. So ayun po ang pag-culture ng mosquito larvae or kiti-kiti. Dahon ng saging, use water or stock water, doon yung ibabad. Sa akin po, yan. Ibabalik ko to kasi may mga nakadikit na maliliit na snail. Lalaki pa yung snail. Nilagyan ko kasi ng galing kasi sa nagamit na tubig. So may mga snail sa tubig na halo.
So kaya binali ko yung dahon ng saging doon. Sa inyo pwede nyo tanggalin na kasi lumabo na yung tubig, so meron na yun silang makakain doon ng mga infusoria. So kaya ang taba-taba ng mga na culture natin na kiti-kiti. So don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, follow me to my Facebook page, Kuya J Acquired. Maraming salamat po.